Kamusta mga kabasketball? Ito na naman tayo sa panibagong edisyon ng Jigger Winner TV. Ngayon ay tatalakayan natin kung sino mga NBA's infamous bad boys in the history of the league. Ito yung mga player na nagpaapoy ng rivalries at nag-iwan ng tatak sa laro. Minsan sa kontrobersyal na paraan pa. Questionable nga ang mga gawain nila pero hindi maitatanggi ang kanilang talento at impact pagdating sa laro. Let's buckle up as we count down the top 10 NBA bad boys in the history of the league. Let's start with Kevin Garnett at number 10. Kilala sa pagiging intense on court, matalas talk at madalas ay kinukumpronta nito ang katunggali. Garnett was highly competitive at hindi natatakot sa pisikalang laro, kaya kilala itong napapaaway sa game. Matatandaan ngang no 2015 hinedbat nito sa center Dwight Howard during Houston Rockets and Brooklyn Nets game. Nagsimula ito sa pagbato ng bola ni Garnett kay Howard at siyang ganti naman ni Howard ng sampal sa mukha ni Garnett. Naawat nga ang dalawa pero makikita ang pagkagigil ni Garnett dahil sa hindi ito nakabawi sa sampal ni Howard. Isa lang yan sa mga trouble ni Garnett sa loob ng hardcourt. Sa ikasyam, si Latrell Sprewell. Marami sa inyo naaalala pa siguro si Sprewell. 1992 first round, 24th overall pick ng Golden State Warriors at kalaunan naglaro sa New York Knicks at Minnesota Timberwolves. Marami nga itong nasasangkutan na legal issues. Andyan ang pagrereklamo ng isang 21 years old na babae na kasama ni Sprewell sa kanyang yate na habang nagkakamabutihan sila nito sinakal ito ni Sprewell at sa pag-iimbestiga ng mga pulis meron ngang namumulang marka ng pananakal sa leeg ng babae. At andyan pa yung narepossess ang milyong-milyong halaga ng yate nito dahil sa hindi pagbabayad. On January 31, 2007, dinemanda ito ng kanyang long-term companion for $200 million dahil sa hindi nito pagsunod sa agreement na pag-aaralin nito ang 4 nilang anak sa college. The most controversial nga na nasangkutan nito nang sakalin nito ang kanyang coach na si PJ Carlesimo during Warriors practice dahil sinigawan daw siya nito. Binalaan nito ni Sprewell na lumayo sa kanya at sinabing papatayin niya ito. Nang lumapit si Coach Carlesimo sa kanya dito na niya ito sinakal na halos 10 segundo bago ito naawat ng lahat. Meron pang insidente na nakipag-away ito sa kanyang teammate na si Jerome Kersey. Nang pumunta nga ito sa kanilang practice may dala itong 2x2 at nagbantang sa susunod baril na ang kanyang dadalhin. Marami pa itong nakabangga na teammates niya at dahil sa behavior ni Spree sinuspend ito ng 1 year without pay. Number 8, si Rasheed Wallace. 4th overall pick of the Washington Bullets in the 1995 NBA draft and kalaunan na-trade sa Portland Blazers, Detroit Pistons at iba't ibang teams sa NBA. Wallace holds the record for the most career ejections, having been sent off for a record 29 times. Ang madalas ngang rason ng pagka-eject nito sa laro ay paninigaw sa referee at pakikipag-trash talk nito sa katunggaling player. Rasheed holds the NBA's all-time record for most technical fouls in a single season. May record itong 41 technical fouls in the 2000-2001 season. Naaresto pa nga ito noong 2008 dahil sa hindi tinanggap ng isang grocery store ang dala nitong discount coupon at nakipagtalo ito sa store manager. Nang nireport at dumating ang mga pulis, lalong nagwala si Rasheed at kumuha ng plastic knife at tinutok ito sa leeg ng isang customer. Ilagay natin sa pang-7 si Sir Charles Barkley. Kung naabutan at napanood nyo na si Barkley maglaro noon, alam nyo nang lamang ito sa ibang naglalaro sa loob ng game. Siguro nga hindi ito bagay sa kanyang posisyon. Hindi siya payat, hindi kasing bilis at kasing tangkad kagaya ng ibang power forwards. Pero grabe naman ito sa pagka-physical player who was aggressive and intense on the floor and not scared of anyone. Yan ang mga katangian kung bakit binigyan ito ng reputasyon ng pagiging bad boy. Lagi nga itong napapaaway on-court and even off-court. Meron ngang insidenteng may hinagis itong lalaki sa bintana ng isang bar. At sa interview nga kay Barkley, nagsisisi daw siya bakit hindi niya ito binato sa mas mataas na floor sana ng building. Ipwesto natin sa ika-6 si Bill Laimbeer. Nagbuo ang Detroit Pistons ng team noong 1980s na considered bad boys na literal. Nung panahong iyon, itong kinakatakutang team dahil sa mga agresibong player nito. Ang Pistons center nga na si Laimbeer ang considered one of the most notorious players in the league that time.
Although mahal nga ito ng mga Pistons fans, siya namang kinamumuhian ito ng kalabang teams dahil nga sa salbahing klase ng laro nito. Kilala nga itong si Laimbeer for delivering hard fouls and intentional dangerous fouls, kaya madalas ito ay sanhi ng pag-uumpisa ng gulo sa loob ng game, kaya kilala itong one of the dirtiest player in the NBA. Ilagay natin sa panglima si Draymond Green. Kilalang passionate sa paglalaro, madalas ay nasosobran ito sa pagkapisikal at pangungumpronta sa court. Notorious ito for accumulating technical fouls and ejections dahil sa pagka-agresibong kilos nito. Ito ay nag-aral ng kolehiyo sa Michigan State University at may insidenteng ito ay nakipractice sa Michigan State Spartans football team at doon ay nakilala niya ang lahat ng player. Sa kadahilanan ngang kilala na niya ang mga player ng football team ng Michigan. And noong July 2016, si Green ay inaresto sa pag-atake sa isang player ng Michigan football team dahil lamang sa pagkikita ng dalawa accidentally sa isang bar at nagkasagutan. Sinakal ito ni Green pati ang girlfriend ng player. Noong pangalawang gabi nagkita na naman ang dalawa accidentally at sinuntok ito ni Green sa muka. Salaysay ng arresting officer ay sobrang lasing ni Green ng panahong iyon. Nakalaya din si Green after $200 bail. Kaakibat nga ng pagka 4-time NBA champion nito sa kumpo ng Golden State Warriors ay ang trouble na ginagawa nito sa hardcourt. Ang magandang halimbawa nga ay ang pagtapak nito sa dibdib ni Domantas Sabonis, pagsiko sa leeg ni Blake Griffin, paggampas ng kamay nito sa groin area ni LeBron, pagsipa nito kay James Harden sa muka, pagsuntok nito sa teammate niyang si Jordan Poole labang sila ay nasa practice, at marami pang iba. Too many to mention nga kung iisa-isahin natin. Sa pang-apat na pwesto, His Airness, Michael Jordan. Kalimutan muna natin ang mga commercials niya, ang mga sapatos niya, at si Michael Jordan mismo na mga highlights niya sa game. Sa sobrang competitive nga ni Jordan, hindi na nito nalalaman ng tama at mali. He had this killer instinct that just wouldn't quit on everything. Marami nga ang hindi nakakaalam na ito na yata ang pinaka-trash talker sa lahat. Isa ito sa kanyang sandata to get under his opponent's skin and gain mental edge. Sa sobrang competitive nga nito, maski kakampi nito, nakakatikim dito ng hindi magandang salita or kilos. There's one incident nga na sinuntok nito ang kakampi niya habang sila ay nasa practice, at ito ay si Steve Kerr, sa dahilang nag-disagree lang ito sa sinasabi ni Jordan. Meron pang hindi nito pinapapunta ang pamilya niya sa playoffs or finals games. Dahilan nito para makafocus siya, pero may bali-balitang ang dahilan at totoong rason nang ayaw nito papuntahin ang pamilya niya hindi niya magagawa ang party all night at pagsusugal dahil mahilig nga sa sugal itong si MJ. May isang kwento pa nga na in the 1990s nagkaroon ng pagkakataon makahang-out ni MTV VJ named Kennedy si MJ sa isang dinner kasama ang isa pang kaibigan. Dahil nga mahilig si Jordan sa sugal, naglabas ito ng dice at nakipagpustahan ito sa MTV VJ na pag nanalo siya sa pataasan, ang pusta pupuntahan siya nito sa kanyang hotel room. Dahil nga bata pa ang MTV host that time, natakot ito dahil ng panahong yun virgin siya, kaya hindi ito pumayag sa gusto ni Jordan. And again, too many to mention ang mga horrible bad boy moves ni MJ. Ilagay natin si Dennis Rodman sa pangatlo. Marami ang nagsasabi na ito dapat ang ilagay sa numero 1 dahil sa reputasyon nito, NBA's biggest bad boy of all time. Bukod sa imaheng panlabas nito na tato at iba't ibang kulay ng buhok, kilala itong normal lang nakikipagtalo sa mga officials at players at hindi na mabilang na ejections. May insidente pa ngang hinedbat nito ang isang referee at sinipa ang cameraman na nakaposisyon sa baseline. Hindi nga ito tatawaging The Worm kung wala lang. Ihanay natin sa pangalawa si Ron Artest. Born Ron Artest, naging Meta World Peace. Nagpalit nga ng legal names ito multiple times sa kadahilan ng to rebrand his identity. 1999, first round 16th overall pick ng Chicago Bulls. After nun, madami na itong pinaglaro ang team sa NBA. A vintage bad boy, hindi na nga ito bago sa suspensions at violations and legal issues. Nung early career nga nito, umiinom nga ito ng alak sa locker room during halftime with the Bulls. Noong 2003 nga, nasuspend ito ng 3 games dahil sa pagwasak nito sa TV camera sa Madison Square Garden.
Nasuspend din ito ng 2 games noong 2004 at 2005 season dahil humingi ito ng isang buwang pahinga dahil pagod na daw itong mag-promote ng kanyang R&B album. At sinong makakalimot sa biggest brawl in NBA history na tinawag na Malice at the Palace noong 2004. Kontra Detroit Pistons, Artest was at the center of altercation among players and fans during a game in home court of the Pistons. NBA suspend Artest for the rest of the season without pay. It is the longest suspension for an on-court incident in league history. Throughout the years, consistent nga ang pagiging mainitin ng ulo ni Artest. Noong 2002, sinakal nito ang nanay ng kanyang anak at nagkaroon ito ng harassment charge. In February 2007, kinuha ng otoridad ang alagang aso ni Artest dahil na-report ito ng kanyang mga kapitbahay na halos mamatay na daw ang alagang aso nito sa gutom dahil hindi ito pinapakain. Ibang klase si Ron Artest, di ba? Bago ko nga pala ilatag ang numero 1, please like, subscribe and hit the notification bell para sa mga storyang basketball na ipapalabas natin regularly. Ngayon, para sa pinakauna, si Gilbert Arenas. Agent Zero nga kung tawagin ito, pero hindi yun dahil sa wala itong inattenda na criminal charges niya. Mahilig nga sa baril itong sa Arenas. At dahil nga dun, noong December 24, 2009, na-report ito na nagtatago ito ng mga baril sa kanyang locker sa home court ng Washington Wizards. On January 1, 2010, na-report din na nagtutukan ng baril si Arenas at teammate na si Javaris Crittenton sa Wizards locker room during Christmas Eve dahil sa utang sa sugal. And then Arenas was found guilty on January 15 to the felony of carrying an unlicensed pistol outside home. Meron pang insidenteng during 3-game introductions prior to a game nagkunwari itong babarilin ng kanyang teammates gamit ang kamay nito. Naalarma na nga ang nooy NBA Commissioner David Stern sa mga inaasal ni Arenas at sinabing Arenas' behavior is not currently fit in the NBA. On January 27, 2010, Arenas was suspended for the rest of the season. On March 26, 2010, Arenas was convicted for his crimes and was sentenced to 2 years probation. Mga kabasketball, yan ang mga player with a bad boy reputation across the league's history. Tingin nyo, meron pa bang dapat maisali dyan? Komento nyo lang sa baba nang mabasa natin. Jigger Winner TV, until next time.